A blessed morning po sa ating lahat, sa mga kasama po natin dito sa A Blessed Church at sa mga nanonood po sa kanilang mga tahanan. At simulan po natin ang araw na ito ng may pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon. Nawa po, naihanda natin ang ating puso at ang ating isipan at ang buong buhay natin para papurihan at sambahin ang ating Panginoon. Tunay po na marapat na pasalamatan natin ng Panginoon dahil lubos niya tayong kilala. Ano man po ang ating mga pinagdadaanan o pagdadaanan pa, at ano man po ang ating mga pangangailangan sa mga panahon na ito, hayaan po na ipagkatiwala natin ito sa ating Panginoon dahil siya lang po ang nakababatid at nakakaalam ano ang makakabuti at ano ang para sa atin. At hayaan po natin na ngayong umagang ito ay maipahayag natin ang ating pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon. Sama-sama po tayong umawit sa Kanya. Puso ko iyong sinisiyasat. Buhay ko iyong alam. Buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman ang lahat ng aking ginagawa. Sa'yo ay hindi lingid ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hindi lingid sa'yo. Salamat, Panginoon. Tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Minsan papaawitan natin ang Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman ang lahat ng aking ginagawa. Sa'yo ay hindi lingid ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hindi lingid sa'yo. Salamat, Panginoon.
sa'yo. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hindi lingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ko. Ikaw lang ang may alam ng aking pagtutunguhan. Salamat sa'yo. Panginoon, minsan pasalamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hindi lingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo. Panginoon, minsan ko para sa Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hindi lingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ko. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo. Papuri sa'yo. Salamat po, Diyos. Salamat po. Papuri sa iyo, Panginoon. Papuri po sa iyo, O Diyos. Salamat po sa isang buhay na alam po namin kayo po pinagmulan, Panginoon. Salamat po dahil sa iyo po nagmumula ang lahat ng bagay, lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat din, Panginoon, dahil nariyan ka po, Panginoon, at patuloy kaming niyayakap. Patuloy na pinaparanas, Panginoon, ang pag-ibig mo, Panginoon, ang walang hanggang pag-ibig mo, Panginoon, sa amin. Sa kabila po ng lahat ng aming mga nagawa, sa kabila po ng lahat ng aming pinagdaanan, Panginoon. Patuloy mo kami, Panginoon, tinuturuan ayon sa nais mo, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, kaming tinutuwid, tinatama, Panginoon, ayon sa nais mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil alam po namin na pinaparanas niyo, Panginoon, ang pag-ibig niyo, Panginoon, sa amin. Hatihan niyo, Panginoon, na ang pusong ito, Panginoon, ay patuloy na puso na sumusunod at nakikinig, Panginoon, sa inyo. At hayaan niyo, Panginoon, na ang buhay na ito ay may buhay na pagpapala, Panginoon, sa inyo at sa mga taong nasa paligid namin, Father. Na ang buhay na ito ay magpapahayag, Panginoon, na ikaw
Ikaw, Panginoon, ang nasa puso namin. Ikaw ang Kristo na nag-iisa, Panginoon, sa buhay namin. Ikaw ang nag-iisang Diyos, Panginoon, sa buhay namin. At patuloy namin ipapahayag, Lord. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa lahat. Wala kami ibang ipapahayag, Panginoon, ng pagpupuri at ng pagpapasalamat namin, kundi Ikaw lamang, O Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin sa bugtong na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Isang mapagpalang araw po sa inyo, a blessed church. Babalik po tayo sa ating pag-aaral ng Book of Colossians. At this point, samahan niyo po ako na basahin ang Colossians chapter 2 from verse 20 until chapter 3 verse 4. Babasahin ko po ito sa Magandang Balita, Biblia. Again, Colossians 2, verse 20 until chapter 3, verse 4. Namatay na kayo, nakasama ni Kristo, at hindi nasakop ng mga alituntunin ng mundong ito. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntuning tulad ng huwag hahawak nito, huwag titikim niyan, huwag gagalawin iyon? Ang mga ito ay utos at katuruan lamang ng tao, at nauukol sa mga bagay na nauubos kapag ginagamit. Sa kaanyuan, parang ang ayon sa karunungan ang ganoong uri ng pagsamba, pagpapakumbaba at pagpapahirap sa sariling katawan. Ngunit ang mga ito ay walang silbi sa pagpigil sa hilig ng laman. Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit at kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit, ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay. At kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kalwalhatian. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Sama-sama po tayong manalangin, mga kapatid. Panginoon, salamat po sa napakagandang umaga. Salamat po sa panibagong lakas, pag-asa na taglay namin, Panginoon. Marami, Panginoon, sa amin ng gumising ng nakangiti, gumising, Panginoon, ng ubod sigla, Panginoon, na sinasalubong ang araw na ito. Sa kabilang banda, kinikilala rin namin na maaring mayroon kami mga kapatid na maaring iminulat ang kanilang mata na namumugto sa luha. Maaring nagising sila, Panginoon, na puno ng pangamba at lungkot. Lord, we remember them in prayers, Lord God. At sa pagkakataong ito, Lord God, anuman po ang kalagayan ng aming buhay, hindi mababago ang katotohanan na ang aming Diyos ay karapat-dapat sa aming mga pagsamba. Ang aming Diyos ay karapat-dapat sa aming mga pakikinig. Kaya, Lord, katagpuin mo kami, Lord God, sa aming mga pangangailangan. Katagpuin mo, Panginoon, Lord God, ang aming pusong nagagalak, Lord God, na makapakinig at mapagpala ng iyong salita. And also, I pray, Lord God, for our brethren na ngayon, Panginoon, ay nasasadlak sa dusa, nasasadlak, Panginoon, sa pagpighati. I pray, Lord God, that you embrace them, Lord God, tightly and remind them of who they are in Christ. Lord, be glorified, Lord, in our midst. And at this point, Lord, itinataas namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papuri, pagtatanghal, dahil ikaw po, Panginoon, ay karapat-dapat, ikaw ay mabuti, ikaw ay dakila, ikaw ay tapat sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan lamang ni Jesus. Amen. Mga kapatid,
pansamantala po nating tinigil yung ating pag-aaral ng Book of Colossians para magbigay puwang po na i-address yung ating situation sa ating bayan. Kamakailan nagkaroon po ng malaking sunog sa Palas at hindi pwedeng, sa mga ganong pagkakataon mga kapatid, tandaan po natin bilang a blessed church, dapat ito'y magmarka sa ating puso at isipan bilang isang simbahan na pinili ng Panginoon na mailagat dito sa Cavite City, no? Sa mga ganong pagkakataon, hindi po pwedeng nananahimik ang simbahan. And the Lord has granted our desire na maging bahagi po ng muling pagbangon ng ating mga kababayan, no? The Lord has blessed us with so much na pwedeng itulong sa kanila, but more importantly, excited po ako doon sa pagkakataon na yung pinakamahalaga po nilang pangangailangan ay maibibigay natin, and that is the preaching of the gospel of Christ. So pray with us, pray for this event po na mangyayari mamayang hapon, and ngayon po babalik po tayo sa pag-aaral ng Colossians. Okay, this is still under the series entitled Christ Alone, a sermon series on Colossians. Nasa part 12 na po tayo. Ito po ay all in all hanggang part 18. So meron na lang po tayong 6 na natitira under the book of Colossians. And then after that, we will go to another book na pag-aaralan natin ng hindi nagmamadali. Hihimayin natin at i-enjoy lang po natin ang salita ng Panginoon. Okay? But for now, tututok po tayo dito sa ating binasa, Colossians 2:20 up to chapter 3 verse 4. The title is Our Position in Christ. This is the second part nung naiwanan nating sermon noong nakaraan, 2 weeks ago, okay? Na under the same title, Our Position in Christ, ang ating katayuan kay Kristo. So yung huling pagkakataon na pinag-usapan po natin ng Colossians, we talked about the need to defend our liberties and assurance in Christ against the legalistic, work-based, self-righteous beliefs. So pinag-usapan po natin yung kahalagahan na maipagtanggol, maidepensa yung ating kalayaan kay Kristo, yung ating katiyakan kay Kristo, laban po doon sa mga ini-impose sa atin ng daigdig, na kailangan, para maligtas ka, kailangan magpa-circumcise ka. Na kulang na lang sabihin sa atin, dapat hindi ka Pilipino, dapat ikaw ay Hudyo. Kulang na lang, ganunin tayo, no? So, a lot of religion are imposing a legalistic requirement para maging isang Kristiyano. Pero tayo po bilang mga mananampalataya ni Kristo, isa lang po ang batayan ng ating pagiging Kristiyano at walang iba kundi si Kristo. If we belong to Christ, then we belong to God. Yan po ang ating paniniwala. Okay? Dumako na tayo ngayon dito sa bahagi na papunta na tayo doon sa pangalawang bahagi ng Book of Colossians. Natapos na po natin yung first half. The Book of Colossians, mga kapatid, is divided into 2 main sections. Yung kabuuan po ng liham ni Pablo para sa mga taga-Colosas ay nakahati sa dalawang theme o sa dalawang topic, no? The first part from chapter 1 hanggang chapter 2 verse 19, ito po ay doctrinal, no? This is doctrinal and corrective. Kaya kung napapansin po ninyo, parang ang bigat naman ng pinag-uusapan namin dito sa Colossians. Natural na mabigat po 'yon somehow kasi si Pablo po ay nagtuturo patungkol sa mga doctrinal stand ng simbahan na ipinasa ni Kristo sa kanila, no? So ibig sabihin, ito ay patungkol sa mga mahahalagang katuruan patungkol kay Kristo, at ito ay nagtutuwid sa mga maling paniniwala na pilit ipinapasok ng mga kapitbahay nila sa loob ng iglesia. So this is doctrinal and corrective in nature. Okay? So kailangan makita natin po yung first part na ganoon talaga yung nature niya. But the second part, simula po sa chapter 3, verse 5 hanggang chapter 4:18, ito naman po ay medyo magaang na. Why? Kasi ito po ay practical and encouraging part. Ngayon ang tanong, nasaan tayo ngayon sa ating pag-uusap ngayong araw na ito? We have come to the transition part. Okay? Transition part of the letter. Ito po yung conclusion ni Pablo. Tinatapos niya yung first part, yung doctrinal at corrective na part, ay tinatapos ni Pablo dito sa bahaging ito na ating pag-uusapan, at ini-introduce naman tayo doon sa susunod. At patungkol saan yung susunod?
the Apostle Paul introduces the necessary question, what now? So ano ngayon? No? So, matapos ituro ni Pablo yung mga katotohanan patungkol kay Kristo, matapos niyang ituro yung mga mahahalagang doktrina ng Kristyanismo patungkol sa ating tagapagligtas, patungkol sa ating katayuan kay Kristo, ang sinasabi naman ni Pablo sa atin, o anong gagawin ninyo ngayong nalaman ninyo yung katuruan na yan, what does a church do? What must we do in response to the teachings that we have received? Okay? So Paul transitions by telling the Colossians the two opposing yet complementing realities about the Christian's relationship with the world and with God. So ito pong maririnig natin ay dalawang puntos ngayong araw na ito na animoy magkataliwas, parang opposing sila, but at the same time magkaugnay. So mamaya maintindihan po natin yan ng lubos. So, meron pong dalawang realidad patungkol sa ating katayuan kay Kristo na kailangan po nating tandaan na hindi natin dapat ipinapaagaw sa kahit anumang filosofiya na maaring nais ipalit dito ng mundo. Una po, unang katotohanan mga kapatid, with Christ, we are dead to worldly things. Sa Tagalog po, kay Kristo, tayo po ay mga namatay na sa kamunduhan. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Let me read from English Standard Version, yung verses 20 to 21, mga kapatid. Ang sabi dito, if with Christ you died to the elemental spirits of the world, why, as if you were still alive in the world, you submit to regulations. You submit to it to regulations. Do not handle, do not taste, do not touch. Okay? So himay-himayin po natin yung bahaging yan, yung 20 to 21. Ano po yung tinutukoy dito na elemental spirits of the world? Sa mas mababang translation po, halimbawa sa New Living Translation, spiritual powers ang ginamit, hindi po elemental spirit, but it meant the same thing. No? So ano kaya yung elemental spirits of the world? These are human philosophies and principles invented by men. Ito po yung mga prinsipyo, yung mga paniniwala, mga filosofiya na inimbento ng tao na tumataliwas, kumukontra sa biblikal na katuruan ni Kristo. Lalong-lalo na patungkol sa kaligtasan. So maraming tao nagsasabi sa kanila, no, naniniwala kang ligtas ka dahil nananampalataya ka kay Kristo. Hindi mali yan. Kulang yan. Kailangan magpatuli ka. Kailangan magpa-circumcise ka. Kailangan uma-attend ka ng mga national feasts, ng Jewish feast. Kailangan wala kang absent dyan. Napakahalaga yan. Kasi may points yan. No? Kapag yan hindi mo na kompleto, wala kang kaligtasan. So para tayong mga residente na nagbabayad ng rent to own na bahay. No? Na tayo ay nag-i-installment. At kapag tayo pumalya, maaring mawala sa atin yung bahay. Parang gano'n ang itinuturo sa atin ng daigdig. But our salvation is already fully paid, mga kapatid. Now, if you belong to Christ, let me tell you honestly and truthfully and in a straightforward manner, wala ka nang dapat bayaran. Dahil ang nagbayad ng kaligtasan mo ay mismong si Jesus. At anong pinambayad niya? Hindi lang reservation fee. Hindi lang siya nagbayad ng reservation fee, mga kapatid, kundi full payment using His own precious blood. At wala na pong hahalaga sa bagay na iyon, mga kapatid. Ang dugo ng ating tagapagligtas na ubod banal, na ganap na banal, ang mismong pinangbayad upang tayo ay mapatawad, upang tayo ay maligtas. Upang maapis ang galit ng Diyos laban sa kasalanan. It is the blood of Christ. We have been purchased by His blood. So hindi natin kailangan mag-installment, no? Na kapag ginawa natin yung isang bagay, nag-earn tayo ng points. Usong-uso ngayon yan sa mga kabataan. No? So kapag gumawa ka ng kasalanan, ay nabawasan ka ng points, hindi ka na pwede sa langit. No? Ang akala ng mga kabataan ngayon, na-earn natin, point system ang labanan para makapasok ng langit. That's not right. That's not true. And that's a dangerous concept. Kasi sa totoo lang, kung ang batayan po ng pagpasok ng langit ay pag-earn ng points.
no? At in-apply sa atin ng Panginoon yung dagdag bawas na scheme. For example, 'di ba? Right minus wrong. No one will make it. Walang sino man sa atin ang makakapasok ng langit. We are all undeserving. At walang anumang bagay na gagawin tayo na ikalulugod ng Diyos, mga kapatid. Okay? Ang kinalulugdan lang ng Panginoon ay si Kristo. And that's why we come to God in the name of Christ. Yan po ang kailangang tandaan natin. So, ito po yung tinatawag ng mga human philosophies. These are the elemental spirits of the world. Okay? So, siguro ang pinaka-akma na Tagalog term na gamitin dito ay makamundong alituntunin. Okay? O kaya, mga pamahiing aral ng sanlibutan. Mga Christians, baka naniniwala pa tayo sa mga pamahiin na. Pag sinabing pamahiin, of course, in the context of the letter of Colossians, ang tinutukoy doon, yung mga imbento na wala namang batayan. Na? Alam mo, meron tayong mga basic na pamahiin sa Pilipinas, na mga Pinoy, na bawal magwalis halimbawa kapag gabi. Na kapag inisip mo, no, saan ang galing yon? No? Bakit bawal magwalis ng gabi? Kasi mamalasin daw. But there's no basis on that. Kaya siya pamahiin kasi superficial, wala siyang katotohanan, wala siyang batayan. No? At meron po nagsabi, ang nag-imbento po no, na isang matalinong tao na palaging pinagwawalis ng kanyang nanay. O magwalis-walis ka naman. No? Tapos sobrang talino nitong taong ito, bawal. Nay, narinig ko, bawal magwalis. Okay? Bawal magwalis paggabi. At kumalat na raw. But of course, even that story does not have any basis. Ano? Alam ko, joke lang yon. But the point is, yun po ang nature ng pamahiin. Wala siyang batayan. At kapag wala siyang batayan, hindi natin siya mapanghahawakan. So in the same way, ganun din naman, ano? Walang batayan sa Biblia na ang kaligtasan natin ay makukuha sa pamamagitan ng ating sariling pagpupunyagi. No. So, even the imposition of the world, even those philosophical beliefs of the world, kung paanong maliligtas ay wala ring katotohanan. Dahil ito'y walang batayan. Kamakailan po, isa po sa mga advantages ng studying at home, ng new normal setup ay tayong mga magulang naririnig natin kahit yung mga teachers habang sila yung nagtuturo, no? At minsan di natin maiwasan talaga na may sumasagi sa ating mga tenga na kailangang i-correct, no? Kamakailan na pinapakinggan ko yung lesson kasi via Zoom lang naman, so naririnig ko rin naman yung dahil hindi gumamit yung anak ko ng headphone, so naririnig ko yung lesson. At ang sabi ng teacher, kailangan natin gumawa ng mabuti para maging karapat-dapat tayo sa kaligtasan. Napangiwi po ako ng todo. Kasi kapag nilagay mo sa puso ng mga kabataan yung ganong konsepto, they will end up disappointed in their lives. Because they will realize soon enough, no, that they cannot maintain their worthiness. Kasi in reality, wala naman talaga sa ating karapat-dapat, ano? So, yung ating kaligtasan ay batay sa kagandahang loob ng Diyos na natanggap natin kahit hindi tayo karapat-dapat. So, this is a disappointing and very dangerous philosophical belief na pinapasa ng ibang tao dun sa ating mga anak. So, kinakailangang maging maingat din tayo sa kanilang pinakikinggan at siguruhin na sila po ay founded sa Scripture, mga kapatid. Because these things are being heard. Ito po ay kumakalat, ito po ay ipinapasok ng kaaway sa maraming kaparaanan. Okay? Now, yan po ang ibig sabihin ng elemental spirits of the world. Now, anong tinutukoy dito na dead? Ang sabi dito, you already died to the elemental spirits of the world. The word dead here literally means disassociation. So this is not only separation, katulad ng major concept ng salitang death sa Bible, but in context, ang tinutukoy dito po ay disassociation. Pag sinabing disassociation, hindi ka na kabilang, hindi ka na kabahagi. So, minsan kang bahagi ng isang team, pero ikaw ay nag-resign na from that team, ayaw mo nang sumali sa team na yon. So, you have already been disassociated. Okay? You have already been stripped of your identity with them. Hindi ka na identified with that, no? So itong sinasabi ng salitang dead dito, hindi ka na dapat kaugnay o kabahagi
ng mga paniniwalang iyan. No? So you have already been disassociated. So ang tinutukoy po dito ay yung total, full disassociation. Ang ibig sabihin, wala ka ng kinalaman dyan. Hindi na ikaw yan. Ito ang tinutukoy dito, mga kapatid. So, there's no trace of connection anymore. Hindi ka na konektado. That's the point of the word dead here. You already died from that belief. You already died from that elemental spirits of the world. You no longer belong to them. You're no longer part of the team. You have been disassociated. No? So hindi mo ma-deny yung existence ng mga bagay-bagay na yan, but stand your ground and say, I no longer believe in that. Hindi na ako naniniwala at hindi na ako kabilang ng ganyang pananampalataya. Okay? Hindi ko na pinahahalagahan yung ganyang mga pananampalataya. And the Bible says that if we are in Christ, we must consider ourselves as disassociated, severed, removed from submitting to these man-made philosophies. Ang sinasabi po ni Pablo sa mga taga-Colossians, kung kayo Kristiyano na, you have already died from that man-made philosophies. No? Ang sinasabi niya, dapat hindi ka na nagpapasakop sa ganong mga klase ng katuruan. Hindi mo na ipinapamuhay yung ganong uri ng mga prinsipyo. Okay? Pero napakahalaga makita natin dito, mga kapatid, ay yung sinabi ni Pablo that we must first be with Christ. Hindi na tayo associated sa man-made philosophy because we have already been associated with Christ. So yung identity natin ay wala na doon sa makamundong alituntunin. Ang ating mga identity, ang ating mga kasarinlan ay na kay Kristo na. So yun ang pinakamahalaga, dapat na kay Kristo tayo. Okay? Yun po muna ang pinaka-basic, major na dapat nating maranasan sa ating buhay. Yung tayo ay ma-identify kay Kristo. So Paul was asking, bakit ganyan pa rin? Namatay na kayo sa mga maling katuruan, namatay na kayo sa ganyang mga maling alituntunin, makamundong paniniwala, you're already a Christian now, but you are still believing that? So, ang pinapakita ni Pablo dito sa atin, mga kapatid, ay yung posibilidad na itong mga taga-Colossians, bagamat sila po ay faithful sa kanilang paninindigang makakristyano, sila po ay faithful na dinidepensahan yung kanilang mga doktrina at kanilang identity bilang mga Kristiyano, meron pa rin mangilan-ngilan na maaaring unti-unting nakukumbinsin itong mga false teachers nito. And they wanted to be that Christian, no, na patuloy pa rin nananahan sa mga Jewish laws, Jewish regulations, para masiguro ang kanilang kaligtasan. Okay? So, Paul was talking to these people in Colossians. But ang tinutukoy niya, if you have already died with man-made principles, why are you still believing that? Okay? Parang walang nagbago. It is equivalent to asking, why are you living like unbelievers? Okay? Para kayong namumuhay na hindi ligtas. Bakit kayo mamumuhay na nagpapasako pa rin sa mga bagay-bagay na tumataliwas sa itinuro ni Kristo? Kaya po nabanggit niya yung salitang as if you were still alive in the world. Patay na kayo sa mundo, but then, parang namumuhay pa rin kayo sa kamunduhan. Ito ang sinasabi dito ni Pablo. So ito po ay rhetorical question. Ito po ay tanong na obvious yung sagot. Ano? So, napakatindi po ng pinagdadaanan ng mga taga-Colossians na maaaring mangilan-ngilan sa kanila ay unti-unti pong bumabalik doon sa mga maling katuruan. Okay? Kaya kailangang sabihin ni Pablo itong bagay na ito. Pero ayon po sa salita ng Diyos, it is inconsistent with Christianity. It is inconsistent with Christianity. No? Nakakita na po ba kayo ng mga Kristiyano na nananampalataya kay Kristo pero patuloy na sumasamba sa ibang mga Diyos-Diyosan? Halimbawa, mga ganyang bagay. So tayong mga Kristiyano, hindi na tayo naniniwala sa mga pamahiin. Di po ba? Dahil ang pinaka mataas na batayan ng ating pamumuhay at katotohanan ay walang iba kundi ang Biblia. So kapag meron po tayong nakasanayang isang bagay na gawin dahil itinuro sa atin ng isang relihiyon, kinalakhan natin,
the first thing we ask now is, nasa Bible ba to? At anong sinasabi ng Biblia patungkol sa bagay na ito? And then, as Christians, we must be ready to correct our lifestyle. Okay? So, may mga grupo sa Colossians na tinuturuan sila na di kailangan kailangan pa rin yung magsakripisyo ka para maligtas ka, kapatid. Kailangan magpakamonghe ka. Okay? Live like a monk. Huwag mong kainin yan, huwag mong gawin yan. Ito ang gawin mo, ito ang kainin mo. May mga ganong parang klaseng bagay, So, in fact, isa po sa mga nakita po natin dito yung sinabi ni Pablo na do not taste. Okay? So, once again, food regulation of Judaism is mentioned. Sabi ni Pablo, naniniwala pa rin kayo doon sa mga sinasabi nila na do not taste. Okay? And that is why it's no longer a sin for us to eat the things once forbidden to Israelites. So hindi po tayo dapat magigilty kapag kumakain po tayo ng mga bagay na ipinagbawal noon sa mga Israelita. Okay? Because first of all, si Jesus mismo ang nagsabi na natuldukan na ang bahaging iyon ng kasaysayan. Okay? So kung gaanong kalaya si Pedro na kainin ang inihain ng Diyos doon sa tolda, ganoon din tayo kalaya na kainin ang anumang bagay na available para sa atin bilang mga tao. Okay? So hindi tayo nagigilty kapag kumakain tayo ng baboy, Of course, nag-iingat tayo dahil alam natin na ito may masamang epekto kapag nasobrahan, But we are no longer sinning when we eat pork. We are no longer sinning when we eat certain food na pinagbabawal doon during the Levitical time, mga kapatid. Okay? So, ang sinasabi ni Pablo, Christian na kayo, you already died to the man-made principle, but you're still abstaining from certain food. Do not taste. So, sa Leviticus 11 po, ang ginawa po ng Panginoon ay nag-provide ng mahabang listahan ng mga hayop na hindi pwedeng kainin. Okay? So, halimbawa, kapag may biyak ang kuko nung hayop, hindi pwedeng kainin, di po ba? So, nakadepende din kung ang isda ay may kaliskis at walang kaliskis. Diba? Napakarami pong regulations when it comes to eating animals. And we mentioned last time several scriptures that says we are free from these dietary rules because of Christ. Tayo po ay pinalaya na sa ganitong bahagi. Hindi na po nag-a-apply sa atin yung Levitical law, yung particularly yung ceremonial law o yung dietary law, because we are already in the new covenant. Okay? We can still learn a lot from that in principle, Pero by regulation, hindi na po tayo sakop nun. Okay? It is only good for a time. Okay? And it's only good for a specific type of people, particularly the Jewish nation. Okay? So ano pong ibig sabihin nito? Ngayon po sa kapanahunan natin, kung ikaw ay hunter, kung ikaw ay taga-probinsya, you can hunt and eat whatever it is that's available without worrying about God's displeasure. So hindi tayo kumakain ng baboy at nagigilty, baka nagagalit ang Diyos habang inunguya ko itong chicharon. Wala na pong ganon, mga kapatid. Dahil yun po ay tinanggal na sa atin. So, ang motivation na lang po natin ngayon, kaya naghihinay-hinay tayo sa pagkain ng ilang mga bagay, ay yung medical and health reasons. Halimbawa po, pwede naman talagang kumain ng paniki mga kapatid, But medically, kapag ni-research po natin, lumalabas, meron pong chance na ang ating health po ay ma-endanger. Pwede po tayong makakuha ng Ebola virus by eating certain type of food like bats. Gayun na rin po, wala namang pinagkaiba sa baboy, hindi po ba? Alam po natin kung anong pwedeng idulot ng baboy sa ating puso. Kaya naghihinay-hinay tayo. Pero hindi tayo nag-abstain because of spiritual reason. Hindi natin sinasabi, ayokong kumain ng paniki. Bakit? Nadidiri ka ba? O dahil hindi ka sanay? Hindi ako kumakain ng paniki kasi nabasa ko na may masamang may masamang epekto sa kalusugan. Pero hindi natin sinasabi, kasi nagkakasala ako kapag kumakain ako niyan. No. We no longer have that concept now na hindi tayo nagkakasala when we eat certain food that's available to us because that part of history has already ended. It ended in Christ. Okay?
So, yan ang tatandaan natin mga kapatid. We are still to be good steward of our bodies. So, may mga pagkakataon talaga, kailangan nating sawayin ng isa't isa. Oh, nakakarami ka na, no? And I appreciate those people who do that to me. May mga pagkakataon ako po'y nag-enjoy masyado sa mga pagkain hindi dapat masobrahan, ano? So, I appreciate my wife, yung mga friends ko na talagang kasi ako meron po akong high blood pressure na minsan sumusumpong 'yon. So pero that's the only reason. We are not sinning if we eat pork. Okay? Katulad po ng sinasabi ng iba, no, nananahan pa rin sa Levitical law, nananahan pa rin sa ceremonial at civil law ng mga Israelita. Okay? So we are not sinning when we eat those types of food. So it removes the guilt. And that's freedom. Yun po ang ginagawa. Tinanggal po sa atin yung guilt. Okay? Yung regret na kapag kumain ko ito, naku, nalulungkot ang Diyos, nagagalit ang Diyos sa akin. So, that no longer applies in our time. So, bukod sa do not taste, nabanggit din po ni Pablo, Christian na kayo, you already died to the man-made principles of this world. But still, sinasabi nyo pa rin, oh, do not handle, do not touch. Bukod pa sa do not taste. Ito pong do not handle, do not touch, it has something to do with the Jewish laws and the temple procedures. Meron pong mga bagay-bagay na kapag hinawakan mo, itinuturing kang makasalanan at itinuturing kang marumi. Under the Jewish law, hindi ka pwedeng humawak ng patay. Okay? There are certain period of time, no? And it's only allowed to certain people na humawak nun. But then, the moment na ikaw ay humawak ng isang bangka, you are already considered unclean. Hindi ka pwedeng pumasok ng templo. Maglalaan ka ng ilang panahon bago ka ma-pronounce na unclean. May mga ceremonies kang gagawin para ikaw ay ma-pronounce na unclean, na clean, na pure ng mga priests. Pero kapag humawa ka ng bangkay, automatically you become unclean ceremonially. Okay? Tandaan natin yan. That's one. Okay? Actually, hindi lang bangkay ng tao. Kapag halimbawa meron diyang merong nasagasaan na hayop, o kaya naman merong ibon na nalaglag sa puno at hinawakan mo, no? Anumang hayop yon, the moment na hinawakan mo yung bangkay ng hayop na yon, ikaw ay nagkakasala sa Diyos. Yun ay bawal. You're already considered ceremonially unclean. Kaya sabi ni Pablo, so you still believe that? You're still under that rule na ang iyong kabanalan ay nakabatay kapag sa iyong paghawak o hindi paghawak ng isang bagay, no? Diyan ka pa rin nananahan na ang iyong kabanalan ay nakabatay sa kung anong pinapasok mo sa iyong katawan. So, this is the argument of Paul. In fact po, kahit nga kahit nga hindi patay kapag hinawakan mo, halimbawa po, may sakit na, merong outcast, humawak ka sa isang leper na tinuturing na outcast. Paniniwala po nila, kapag ikaw ay may ketong, ikaw ay pinarurusahan ng Diyos. Ikaw ay nagkasala sa Diyos. Either ikaw o yung mga magulang ay nagkasala sa Diyos, kaya ikaw ay nagkaroon ng ketong, karoon ng sakit. At kapag ikaw nakipag-usap doon sa may sakit, kapag hinawakan mo yung ketong, somebody, the Jewish nation thinks that you are becoming unclean. Kaya napaka-controversial nung hinawakan ni Jesus Christ yung leper. That's not something that a normal Jew would do. No? Walang gagawa nun. Because they know their Levitical law. They know their ceremonial and civil laws. Okay? So, magandang naiintindihan po natin sa ganyang prinsipyo itong ating mga pinag-aaralan. And I'm hoping na nagiging interesting po sa inyo itong ganitong mga kaalaman. Ano? Let's go to verses 22 to 23. Sabi po rito, referring to things that all perish as they are used, according to human precepts and teachings. These have indeed an appearance of wisdom in promoting self-made religion and asceticism and severity to the body, but they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. Let's talk about that. Meron pong tatlong dahilan, 3 reasons why we need to detach from the legalistic do's and don'ts of religion. Pag sinabi pong legalism, hindi po yun iba po yun doon sa pagsunod sa salita ng Diyos, ha?
That's not legalism. Kapag sinabi ng Diyos, bawal, bawal talaga. Kapag sinabi ng Diyos na itong gawin, yun ang gawin, no? Pero kapag tayo nagdagdag ng requirement para sa ating kaligtasan, na hindi naman sinasabi sa Biblia, that's legalism. So we are thinking kapag tayo ay nagpa-circumcise, we become holier than others. Kapag tayo ay, halimbawa ay nagde-devotion ng 3 times a day, we think that we are more saved and more holy than others. No? That's legalism, mga kapatid. Ginagawa natin yung isang bagay ritualistically para mag-earn ng holiness, mag-earn ng favor sa Panginoon. That's legalism. Okay? Now, there are 3 reasons kung bakit kailangan nating umiwas sa legalismo. No? Number 1, we see this in verse 22. They are temporal and have no eternal bearing. Okay? So, yung mga bagay na ito ay pansamantala lamang. It is good for momentary reason. Binigay siya ng Panginoon for a moment, for a specific period of time. Ano pong purpose? Bakit binigay yung ceremonial civil law? Kasi po, yun po ay foreshadowing what Christ would do. No? It talks about the coming Savior, the prophesied Messiah. But the Messiah has already come. And the Messiah has already died, accomplishing His mission. So, yung mga bagay na yung ceremonial and civil laws no longer apply to our time as new covenant believers. No? Ito po ay momentary lamang, pansamantala. But they won't get you to heaven or win you extra points with God. Hindi ka kayang dali ng mga bagay na yan sa langit. So, ibig sabihin po, it does not give you eternal hope. Kung hindi ka niya kayang bigyan ng buhay na walang hanggan, no, itong mga pagpupunyaging ito, ibig sabihin, wala rin itong value, wala rin itong kahalagahan when it comes to eternity. And number 2, bakit kailangan nating ma-detach from legalistic do's and don'ts? Okay? Ano yun? Verse 23, they are deceiving and it lets you get confused with your motives. Ito po ay mapanlinlang. Itong mga regulasyon na ito na hindi naman biblical, no? Na hindi na applicable sa atin. Kasi nagsisimula ka na iniisip na ginagawa mo yun para sa Diyos, pero kalaunan, ang nare-realize mo, hindi mo pala ginagawa para sa Diyos, ginagawa mo na para palakpakan ka ng tao. At ganun po ang nangyari sa mga Pharisees, di po ba? So, there's no harm in praying. Praying is good, no? Kaya lang itong mga Pharisees na ito, mga religious leaders during the time of Jesus Christ, they pray. Nagpe-pray sila, no? Maybe at first they're aware that they're praying to God, they just want to pray and they just want to be faithful in praying, but eventually po nagbago na yung ihip ng hangin, nananalangin na po sila para makita sila ng mga nasa paligid nila bilang mga taong banal. So, ang mga Pariseo itataas yung kanilang mga kamay at magsisisigaw, no? At talaga namang hindi titigil hangga't hindi sila napapansin ng kanilang mga tao sa kanilang mga paligid, because they want the applause of people. They want the admiration of people. But praying is not bad, no? But it becomes ritualistic. Once it becomes ritualistic, once it becomes something na hindi na align doon sa ating pagnanais na luwalhatiin ng Panginoon, it becomes a legalistic practice. Okay? Maging ang pagtulong, mga kapatid, ano? Yung pagtulong, inuutusan tayo ng Diyos na tumulong sa mga mahihirap, tumulong sa mga nangangailangan, tumulong sa mga kapatid natin, tumulong sa ating community. Yan po ay panawagan ng simbahan. Pero kung gagawin po natin ito ritualistically, gagawin po natin ito dahil ito'y practice na nakasanayan na at nawala po yung totoong motivation, bakit natin ito ginagawa, then it becomes something na ginagawa natin para luwalhatiin na ang ating mga sarili. Nakakalimutan natin, ano? So it's deceiving. Yung legalism, yung mga do's and don'ts, it's deceiving at minsan it confuses our motives. Kaya kailangan tanungin palagi, bakit ko ba ginagawa ito? Okay? At bakit ba namin ito ginagawa? Ano? At kapag nakita natin na ito'y ginagawa natin na wala lang, nakasanayan ko na kasi. Kasi baka magalit si pastor eh. Baka magalit si elder eh. No? Kapag ganoon na po yung motive ng ating paggawa ng mga bagay-bagay, hindi na natin yung ginagawa sa Panginoon. And therefore, it no longer has value. Okay? And number 3, mga kapatid, bakit kailangan umiwas sa do's and don'ts ng
ng legalistic beliefs. Number 3, verse 23, makikita natin, they don't really stop you from sinning. Hindi kayo kayang pigilan, hindi tayo kayang pigilan ng mga do's and don'ts na ito sa mga pagnanasang makasalanan. Okay? Ang sinasabi po ng Bible, grace is a much better motivator. Okay? Kapag tayo po ay gusto natin pong umiwas sa kasalanan, alam niyo po ang pinapagawa sa atin ng Biblia, manahan tayo sa kanyang salita. At the more nakikita natin yung biyaya, kagandahang loob ng Diyos sa ating buhay, habang inaalala natin kung gaano kalalim tayong hinugot ng Panginoon sa putikan, habang nakikita natin kung gaano katindi, kalawak yung kapatawaran na tinanggap natin mula sa Diyos, at kung ano ang idinulot nun sa ating tagapagligtas, kung bakit kailangang mapako si Kristo, maparusahan, at mapahirapan sa krus at mamatay, magdanas ng kamatayan na hindi niya naman dapat dinanas, then we realize, no, nagkakaroon tayo ng kalakasan, supernatural strength para umiwas sa kasalanan. Okay? So yung mga ritualistic do's and don'ts natin, it does not have the capacity to stop us from sinning. But God's grace has that power to empower us. Ang biyaya po ng Panginoon ay hindi lang po para sa ating kaligtasan. Hindi tayo iniwan ng grasya ng Panginoon. Kahit hindi pa po natin nakakamit yung kaganapan ng pangako ng Panginoon dahil tayo'y naririto pa naman sa lupa, no? May kakayahan po ang grace ng Panginoon para tayo'y alalayan sa ating buhay. So every day is grace. Every moment is about God's grace. Grace not only saves, it also empowers. Unlike legalism, unlike human philosophies, no? Grace empowers us to live for Christ. Yung mga man-made rules, no? Nag-i-encourage po yun ng legalism. Para saan? Para ma-build yung ating pride. Okay? O kaya naman ma-build yung ating guilt. Ang feeling natin, uy, mas malapit ako sa Diyos ngayon ah. Bakit ka mas malapit sa Diyos? Kasi yan sipag-sipag kong magbasa ng Bible. No? Kasi, dami kong ministry sa church. Kasi laki-laki kong magbigay ng tithes and offering. No? So kapag yun ang batayan ng ating kalapitan sa Panginoon, yung ating human effort, mga kapatid, we are actually missing the point. What we are building up is pride in our hearts. Pride when you are succeeding. Kasi at some point makikita mo, wow, kaya nga pala, no? Wow, mukhang feel ko talaga, makapangyarihan ako ngayon eh. Nag-fasting ako ng 1 week eh. No? Pagkalabas ko ng prayer mountain, lahat ng ipag-pray ko gumagaling eh. No? Ang feeling natin, favorite na tayo ng Panginoon. Favorite na tayo ng Panginoon ngayon. Why? Because of what you did. Because you did a good performance. And so we claim the glory. No? At sinasabi natin, pakikinggan ako ng Diyos. Bakit? Kasi nung fasting ako 7 days. Kaya mo ba yun? Next time gusto ko mag-fasting try ko yung 40 days. Para mailipat ko yung Mindanao sa Visayas. No? At kung ano-ano pang pangarap natin gawin. The point is, ang akala natin, napapalapit tayo sa Panginoon because of our effort. Then we have to go back to our position. Our position is in Christ. Ang dahilan lang bakit tayo pinapansin ng Diyos ay dahil kay Kristo. So kapag ang isang bagay, whether that is prayer, whether that is Bible reading, whether that is ministry, whether that is preaching the gospel, whether that is helping the poor, whatever we do, if we're not doing it in Christ, and for Christ, and through Christ, mga kapatid, that does not have any value. Walang kahalagahan ng anumang bagay kung ang pundasyon ay hindi si Kristo. We have to understand that, mga kapatid. Ha? Kasi itong mundong ito, tinuturuan tayo na i-gratify yung ating pride. Magtanim ng pride, kapirasong pride na dinidiligan natin araw-araw, magaling ako, banal ako. No? And we tend to forget who we really are apart from Christ. The Bible says, apart from Christ, you are nothing. We are nothing. Okay? Mga kapatid, so,
Saan naman pumapasok yung guilt, Pastor? Sabi mo, pride and guilt. Yes, pride when we are succeeding, and then guilt when we are failing. Okay? But either way, it destroys the heart. It destroys the heart. So that's our first point, mga kapatid. We are dead to worldly things in Christ. No? Now, the second point na gustong i-address sa atin ngayon ng salita ng Diyos is that with Christ, we are alive for heavenly things. So ito po yung magkataliwas na bagay na sinasabi ko kanina, ngunit magkaugnay. Hindi lang po tayo patay. Tayo rin po ay buhay. Pastor, kakalito. Kala ko patay, ngayon buhay. Patay tayo sa kabunduhan, pero buhay tayo kay Kristo. Buhay tayo sa mga makalangit na bagay. Verses 1 and 2 ng chapter 3, mga kapatid, itong sabi, if then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Ginamit po ni Pablo yung salitang if then, kung gayon, okay, ito po ay synonym o ibang salita doon sa nakatumbas ng salitang therefore. I think sa New American Standard Bible, ang ginamit po ay therefore. Okay? So matapos bigyang diin ni Pablo yung kawalang saysay at kawalang halaga ng mga man-made rules, ng worldly philosophy, ng legalism, no? Ito naman ang sinasabi ni Pablo, hinahamon ko kayo na magkaroon ng mga paniniwala na si Kristo ang pundasyon. So ang hamon ni Pablo dito is that makabuo tayo ng mga worldview, mga philosophy na Christ-centered, na nakatutok, nakatuon kay Kristo. Mga pananalig na si Kristo ang nasa gitna. No? So instead of wasting time following man-made rules, tinatawag niya itong mga Colossian Christians to look instead to Christ who is in heaven. So ang point ni Pablo, hanap kayo ng paraan para maligtas. Hanap kayo ng paraan para maging banal at mapaboran ng Diyos. Why don't you look up and look to Christ who is seated in the heaven? Bakit maghahanap ng mga inferior na mga bagay? Bakit maniniwala sa mga walang saysay na pamahiin, mga walang saysay na practice, mga do's and don'ts na sinasabi sa atin ng mga kusino-sino sa daigdig na ito? Samantalang si Jesus ay nagsalita na, samantalang si Jesus ay napako sa krus, namatay at nabuhay muli at ngayon ay nakaupo sa kanyang trono. Why look for something else besides Christ? Yun po ang punto ni Pablo sa bahaging ito, mga kapatid. At ang point niya, kung kayo talaga ay binuhay na, if you were raised together with Christ, kayo ay nagkaroon na ng panibagong buhay. Okay? You have the newness of life. In other words, kung kayo ay totoong mananampalataya, dapat meron na kayong panibagong layunin. Yung newness of life, yung bagong buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, mga kapatid, necessitates new aim in life. Kaya kung ikaw yung dating tao na ang layunin sa buhay ay yumaman, sumikat, maging pinakamakapangyarihan, no? Hangaan, at kung ano-ano pa, maging komportable sa buhay. Kung yun ang dati mong layunin, ngayon ikaw ay na kay Kristo na the Lord did not only change your being, did not only change your life as a whole. Okay? It follows that you were given new perspective in life. You were given a new goal, a new aim. No? Yan ang sinasabi sa atin ni Pablo. You have already risen. No? You were raised with Christ. So, inaasahan po ng isang Kristiyano ay merong heavenly perspective. Bigyan ko po kayo ng style o ng paraan para makita, para ma-examine yung ating mga sarili kung tayo po ay
kung lamang pa rin sa atin ng kabunduhan. Okay? Napakadali po niyan. Sa ating mga pagbabasa lang Bible lang makikita na, mga kapatid. No? Minsan, no, makikita mo yung wall natin, punong-puno ng mga Bible verses. Okay? Mga Bible verses na ang akala natin at sa ating sariling interpretation, tumutukoy sa pagyaman. Tumutukoy sa pagiging lamang sa mundong ito. No? So makikita mo daming Bible verses without even understanding the context. No? Without even understanding what it means biblically. No? In context, kung ano talagang sinasabi ng Biblia patungkol sa isang bagay na yon. Napakadaling makita po kung tayo ay nasa kamunduhan pa rin because yung mga bagay, kahit nagbabasa tayo ng Bible, anong nagka-catch ng attention natin? Anong kumukuha ng ating atensyon, mga kapatid? I'll give you one example. Dito po sa talatang ito, 2 beses pong ginamit ni Pablo yung konsepto o yung statement na seek the things that are above. Okay? Yung word na seek. Seek the things that are above, no? Ano pong ibig sabihin nitong mamaya pag-usapan natin. Pero yung isa pang gamit ni Pablo, ang sabi niya, set your mind on things above. So dalawa po, seek the things that are above, set your mind on things above. Makikita po natin yan sa verses 1 and 2. Ngayon, meron po bang kaibahan ito? Anong point ni Pablo? Meron bang difference yung seek the things that are above at saka yung set your mind on things that are above? May kaibahan ba ito o binibigyang diin lamang ni Pablo kaya kailangan niyang ulitin ng dalawang beses? Ang sagot mga kapatid, both. Okay? Both are true. Okay? May kaibahan ito at the same time, ito po ay binibigyang diin ni Pablo. In the first sense, seeking the things that are above exactly means to have an eternal, heavenly priority. Na kapag tiningnan po natin yung ating mga priorities sa buhay, ang nasa ibabaw ay yung mga bagay na makalangit. As much as we all wanted to have a convenient life in this world, no? As much as everyone wanted to meet their physical needs, no? Ano ang nasa ibabaw? That's the point. Mas mahalaga ba sa atin yung temporal nating buhay dito o yung naghihintay sa atin na eternal life pagkatapos? Okay? So yun ang sinasabi ni Pablo rito sa bahaging ito. So pag sinabing seek the things that are above, what do we prioritize? Do we prioritize the things of God? Okay? There's one other Bible verse na ginamit din po yung word na seek, na may kinalaman po sa heavenly things. Na favorite po ng marami. Ano po yun? Matthew 6:33. No, gusto nyo kantahin natin? Okay? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. No? What caught your attention, mga kapatid? Because a typical person will be caught with that statement, all things will be added unto you. So may mga tao, and even those who claim to be Christians, ang kumukuha ng attention nila ay yung word na lahat ng ito ay mapapasa iyo. So it becomes a formula. Oh, paano mapapasa akin lahat ng bagay na yan? Okay? Attend ako ng church. Devotion muna. Okay, kailangan involved ako sa ministry. No? By the way, all these things that I'm mentioning, mga kapatid, are essential, no? Sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Tayo inuutusang maglingkod. Tayo inuutusan po na gumawa ng mabuti. Inuutusan tayo magbigay ng Panginoon. Inuutusan tayo maglingkod, no? Pero kung ang motivation ng ating paglilingkod ay all these things will be added unto you, I think that you're getting the verse wrong. Okay? If that catches your attention. At ito po ang problema sa napakaraming tao. No? Usually, we jump to the second phrase. Doon tayo tumatalon kaagad. All things will be added unto you. And in fact, meron po mga false teachers ginagamit yan. No? Para makakuha ng resources, para lang mamanipulate yung mga tao na maglingkod, pinapababa nila ang standard ng Panginoon at tinitwist itong bagay na ito. No? At sasabihin, no? Kaya ka naghihirap ngayon kasi, di ba? Hindi mo sinusunod yung Matthew 6:33, no? So, the point is, ang usually kumukuha ng atensyon natin ay yung pangalawang kataga
all things will be added to you. At tinatalunan po natin yung unang kataga, yung seek first the kingdom of God. Parang Jeremiah 29:11, no? Plans to prosper and not to harm you. So doon na lang babasahin natin, hindi natin aalamin kung anong pinanggalingan ng verse. Okay? Alam niyo po yung plans ng Panginoon para sa mga Israelites? That they will become captives. That's the plan. That they will become captives for so many years. They will be mocked. They will suffer. They will suffer injustices. Some of them will die. Many of them will be raped. Okay? Many of them will be placed in forced labor. That's the plan of God. No? Pero ang nasa isip lang natin, the plan of the Lord over my life is to be a millionaire. To be famous, to be powerful. Di po ba? Yun ang plan na iniisip natin. But go to the context and see for yourself kung anong tinutukoy na plan. Okay? Winawarningan sila, hinahanda sila ni Jeremiah, ng Panginoon through the prophet Jeremiah, doon sa mga pagdurusang kanilang daranasin. Dahil sila'y sasakupin ng ibang bayan. Okay? But it is for their good. It is for the purpose of God of preserving them as a nation. And later on, they will see kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng Panginoon, that God is able to rescue them from their miserable condition. So bago mo hangarin yung prosperity na iniisip mo, no? Dapat hinahangad mo rin muna na tanungin ng Panginoon, Lord, what's your plan for me? Do you plan for me to suffer for your glory? Di ba? Because that's actually the context of Jeremiah 29:11. Pero the way so many people see it is that, ang plano ng Panginoon para sa akin, yumaman. Kasi mayaman ang Diyos ko, dapat mayaman din ako. That's what we see, mga kapatid. Kasi kontento tayong nagbabasa ng isang verse, pero hindi pinag-aaralan yung kabuuan. The same goes for this verse, Matthew 6:33. No? We want that, ang musika sa ating pandinig ay, all things will be added unto you. Okay? All things will be added unto you because we want things. We do not want God, we want things. That's why that second phrase catches our attention. We usually get it backwards. Yung first part nagiging optional. Ayan seek first the kingdom of God. Optional lang yan. Pwede namang hindi ko unahin ng Panginoon eh. Pwede namang hindi ko gawin ito eh. Optional lang yan. Pero ang crucial dito, yung second, that all things will be added unto me. That's what we prioritize. No? That is not seeking the things above. That is seeking the things below. If you wanted to seek the things above, then look to Christ and seek Christ. Yun po ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. So, the first part, that is the crucial part of our life as Christians. It is crucial to seek the kingdom of God first. Mga kapatid, hindi ako, as much as possible, pinipigilan kong magbigay ng kahit anong political statement, but I hope you do not perceive this as one. But let me just remind you, you are not a citizen of this world. Lahat ng kingdom na sinusuportahan mo sa daigdig na ito ay babagsak. At isang trono lamang ang mananatili, isang kaharian lamang ang mananatili. Bakit mo ibinubuhos ang buong lakas mo at buong buhay mo at inilalagak ang buong pag-asa mo sa isang kandidato? No, there's no problem with campaigning for your candidates, especially if you know, you have researched well, you have read well about them. There's no problem with that, mga kapatid. Hindi ko kayo sinasabihan na masama iyon, ano? There's no problem with speaking for your candidate. No problem with that. But please remember that you are a citizen of God's kingdom. Speak about that kingdom. Kung gaano ka kaingay para sa iyong kandidato, dapat ganun ka rin kaingay na ikampanya ang gospel. Dapat ganun ka rin katapang na ikampanya si Kristo. So let me remind you, mga kapatid, that's the crucial part of our Christianity. That we seek the kingdom of God first. At ano po yung second part? That all these things will be added unto us. You know what those things are? Okay? Food, shelter, clothing. Yan po in context ng Matthew chapter 6. Ang pangako ng Diyos, you just seek God's will,
Seek His kingdom. Okay? Seek to glorify God in your life. I'll take care of your needs. Hindi kita pababayaan. So ano po yung ibig sabihin ng pangalawa? That is not the crucial part. The crucial part is seeking God, seeking His kingdom. Okay? And the second part is consequential. Yun po ang resulta. Okay? Anak, take care of this kingdom. Kung saan ikaw ay citizen, I'll take care of you. As simple as that. Yun po ang sinasabi sa atin ng Panginoon. The first phrase being the crucial part of our existence. Okay? Ano po ibig sabihin ng word na seek? Sa Matthew 6:33 at saka sa Colossians 3:1, parehas po siya ng meaning. Ang pinanggalingan po nito ay Greek word na ang ibig pong sabihin ay to desire, hangarin, to strive, or to try to obtain. Sa Tagalog, naisin o nasaing makamit. Yan pong ibig sabihin ng seek. So ano po ibig sabihin ng seek the things of God? Seek the things above. Okay? Hindi lang hanapin, kundi hangarin. Hangarin, naisin ang kaharian ng Diyos, naisin ang kalooban ng Diyos. It is to desire the things of God, to have an inner disposition towards the heavenly things. At makikita natin mga kapatid, it was follow up by verse 2. Ano pong sabi ng verse 2? No? Not only should we desire the things of God, but we should set our minds on the things of God. To set our minds means to have an inner disposition, to fix thoughts on heavenly things. Okay? Panatilihin ang ating tanaw ay nasa mga bagay na makalangit. Hindi po yun madali mga kapatid kasi aalugin tayo ng daigdig para malus yung ating mga focus, na yung ating pagtingin sa mga bagay na makalangit ay mabaling sa kung saan-saan. And that's why we worry, that's why we lose focus of the things, no? Na kailangan nating pagtuunan ng pansin, mga kapatid. But we are mandated by our God to fix our thoughts on heavenly things. And this seems logical. Kasi ang sabi ni Pablo, since we were raised in Christ, dahil binuhay na kayo kay Kristo, bago na ang inyong buhay, meron na kayong bagong buhay, naka-receive kayo ng bagong buhay. At dahil dito, our priorities and thoughts must be affected by our new position. So at first, we were dead in the world. When we were dead in the things of the world, no? Nung tayo ay patay, then it's normal to seek the things of the world. But now that we have been raised in Christ, we were granted a new position, kung saan nagkaroon po tayo ng pagnanasa na bigyang luwalhati ang Diyos sa ating mga buhay. Verses 3-4, for you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Now, the person who has been raised with Christ into a new life, yung mga totoong nagsisi, nanahan, nanampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo, okay? Sila po ay binibigyan ng katiyakan sa dalawang mahalagang bagay. These are important blessings na exclusive lamang po sa mga nakay Kristo. Una, ang sinasabi dito sa atin sa verses 3-4, we have a life hidden with Christ. Okay? At ito pong life, itong buhay na nakatago kay Kristo, meron po itong tatlong kahulugan. Una po, we are in one spirit with God. Okay? That's what we see in 1 Corinthians 6:17. Pangalawa, the world will not understand our position in Christ. Ibig sabihin po, magkaiba po tayong anyo, magkaiba po tayong kasarinlan. So it is natural that this world will never understand. Will never understand why we desire heavenly kingdom. They will never understand why we are passionate, we're so passionate about Christ. They will never understand that part. Okay? As mentioned in 1 Corinthians 2:14. And lastly, we are eternally secured in Christ. Yung ating katiyakan po ay pangmatagalan. Hindi lang po tayo secured for a year. Okay? God
has secured our eternity because of Christ. Ibig sabihin po, tayo po ay kanyang pinoprotektahan mula sa mga spiritual nating kaaway at meron po tayong access sa mga spiritual blessings na ipinangako sa atin ng Diyos. Particularly seen in Ephesians 1 verse 3. Okay? So, lahat po ito, itong nabanggit kong tatlo, ito po ay totoo sa ating lahat. Pero yung pangatlo, ang pinakamaugong na sinasalamin po ng ating text na pinag-aaralan ngayong araw na ito. So our eternal security. Our eternal security gives us the reason why we are no longer to submit to worldly principles or views on holiness. So hindi na po tayo nananalig doon sa mga walang batayang paniniwala ng ating kabanalan ay nakabatay sa ating kinakain, ng ating kalapitan sa Diyos ay batay kung ako ay nakahawak ng patay o umiwas sa paghawak nito at kung ano-ano mga bagay. It is no longer in that basis. Our eternal security is in the basis of what Christ has done at the cross. So, anong ibig sabihin? Hindi na tayo nagwo-worry, no? Hindi na natin pinagsisikapan ang ating kaligtasan dahil in reality, kahit pagsikapan natin, wala naman tayong kayang gawin para bilhin iyon. Somebody paid the price. Binayaran ni Kristo yung ating kaligtasan, yung ating kapatawaran. Okay? At hindi rin natin kailangang panatilihin yung ating kapatawaran, no? Wala tayo dapat konsepto na kailangan maghulog ako. Kundi baka agawin sa akin itong bahay, no? Kundi baka agawin sa akin itong bagay, itong aking kaligtasan. Hindi po ganoon, mga kapatid. Kasi full paid nga yung ating kaligtasan dahil sa ginawa ni Kristo. Satisfied ang Diyos doon sa sacrifice ni Kristo, sa binayad ni Kristo para sa ating mga kasalanan. So, hindi tayo naguhulog. So, tayo po ay gumagawa ng mabuti, hindi dahil gusto nating panatilihin yung ating kaligtasan. Hindi mo kayang panatilihin ang iyong kaligtasan. Si Jesus lamang ang kayang magpanatili nito. Okay? Pero kaya tayong panatilihin ng Diyos na blameless until He comes. No? He is able to present us blameless when He comes. Di ba? Lagi niyo pong naririnig yan? Sa ating benediction, sa Kanya. Di ba? Sa Kanya. Di ba? Na makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan. So, the point here is that yung salvation natin at yung pagpapanatili ng ating salvation, it is not our job. Kung tayo man po ay gumagawa ng mabuti, kung tayo po ay naglilingkod, ito po ay binunga ng ating bagong pagkatao. Ito po ay binunga ng bagong mga mithiin na inilagay ng Panginoon sa ating mga puso. And we have that by grace, mga kapatid. Okay? Ang sabi po, yung sa pangalawa po na biyaya na tinutukoy dito, ang sabi, you're not only hidden with Christ, but you also will appear with Him in glory. Okay? You also will appear with Him in glory. We do not have our own glory, but Jesus Christ chooses to share His glory with us. Na? Ibig sabihin po, nanaisin ng Panginoon na tayo po ay makaranas ng kanyang kalwalhatian, na makita ang kanyang kalwalhatian at ma-enjoy ang kanyang kalwalhatian. At yun po ang nais niya sa John chapter 17, He prayed for that same thing. Na kung saan siya naroroon din tayo so that we would enjoy His glory. Okay? So brothers and sisters, let us never lose sight of our blessed hope. For the persecutions and hardships we suffer now is nothing compares to what awaits us. Okay? Now, mahigit po sa 1,000 taon, marami pong tao naniwala kay Ptolemy. Ito po ang kanyang picture. Si Ptolemy po, itinuturo niya po, batay sa kanyang pag-aaral, na ang mundo po ay nasa gitna ng solar system. And so many people believed him. Okay? Kaya lang dumating po ang isang kontrabida sa buhay niya, si Copernicus. Okay? At si Copernicus naman po ay nagsimulang magturo, nagpakalat ng katuruan batay sa kanyang pag-aaral na hindi ang mundo ang nasa gitna ng solar system, bagkus ang araw ang nasa center ng solar system. Okay?
At during that time, ang dami pong tao nagalit kay Copernicus. Maraming tao, pinagtawanan siya. Maraming tao hindi nagustuhan yung kanyang discovery, yung kanyang tinuturo patungkol dito sa bagay na ito, no? So, para makita natin, meron tayong at least sample ng kanilang katuruan para ma-visualize natin yung kaibahan ng kanilang turo. Yan. Si Ptolemy po naniniwala that the Earth is in the center of the solar system. Pero yung mga promil kid po naniniwala na ang sun o ang araw po ang nasa gitna ng solar system. Okay? So many people do not appreciate the discovery of Copernicus. Nagalit sila. Hindi sila makapaniwala na hindi sa kanila umiikot ang mundo. Na hindi sa atin umiikot ang mundo. Ganon din po tayo bilang mga tao, mga kapatid. Okay? We sometimes have that kind of Ptolemaic view and believe that everything revolves around us. Ang akala po natin tayo ang nasa sentro ng sanlibutan. That everything revolves around us. Mga kapatid, let me break it to you not so gently. The world does not revolve around you. Not around me. Jesus is the center of history. He is the center of the universe and everything revolves around Him. So napakalakas ng loob natin kung kakalabanin natin yung katotohanan na yon, na hindi si Kristo ang sentro ng lahat. Bilang mga Kristiyano, naniniwala tayo na siya ang sentro ng ating mga buhay. Siya ang sentro ng lahat nating ginagawa. Siya ang sentro kung bakit tayo humihinga. Siya ang sentro kung bakit may a blessed church. Siya ang sentro bakit gumagawa tayo ng mabuti. Siya ang sentro kung bakit tayo nagbabasa ng Bible. At siya ang sentro kung bakit tayo nagpapatuloy sa kabila ng mga paghihirap at problema na ating dinaranas. Our relationship with the world is based on Christ, and our relationship with God is based on Christ. Christ and His gospel is all that matters in spiritual growth. So when you get Jesus wrong, everything else won't matter. You are wrong and you are in eternal danger. But when you get Jesus Christ correctly, you are secured. Wala pong kakayahan yung mga man-made rules and philosophies na iligtas tayo. Si Jesus lamang po ang may bukod tanging kakayahan upang tayo ay gawaran ng kapatawaran at kaligtasan. At ito po ang dahilan kung bakit patuloy po tayo na humihimok, patuloy po tayong nakikipag-usap sa mga tao at pinapakalat ang mabuting balita ni Kristo. We are appealing to them to repent and believe in Jesus Christ as Lord and Savior. Why? Because He's the only way and He's the only hope. Kawawa naman po yung mga tao na hindi makikita si Kristo na sentro ng kasaysayan, na sentro ng daigdig, na sentro ng langit at lupa, na sentro ng kanilang mga buhay. Nakakapanghinayang ang mga buhay na hindi kay Jesus nakatuon. So this is the word of the Lord today, mga kapatid. Tumugon po tayo sa panalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa pag-aaral na ito, Lord. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy niyo pong tinutuwid yung aming mga maling kaisipan. At Lord, alam namin, patuloy na aatakihin, Panginoon, yung mga biblikal na pananampalatayang natututunan namin mula sa iyong salita. Lord, give us the strength to continually fix our eyes on you, to continually set our hearts on things that are above, that we may seek the things, the heavenly things, Lord, that you promised. Lord, teach us to prioritize you more than anything, more than the things of this world. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagtuturo. At ikaw po ay aming dinadakila, pinapasalamatan, Panginoon. Baguhin niyo po ang aming buhay. At patuloy niyo po kami, Lord God, akayin ng naayon sa inyong mga panukala, Panginoon. We give you all glory and praise, Jesus. We pray this, Lord. Amen.
thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Mga kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay bilang pagtanggap ng basbas na nagmumula lamang po sa ating Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon. Manatili po tayo sa ilang mahalagang announcements. You're the